We are very concerned. Sobrang concerned ng pamilya ko guys about sa aking pag-alis. Chinek ng doktor agad yung dito ko. Ang tagal niyang pinisil-pisil. So kinabahan talaga ako guys kasi nga normally madali lang yung ganun-ganun lang si doktor. Nung kahapon, ang tagal niyang hinawakan talaga yung aking liig. Kinakapa yung buko. Good morning guys! Time check, 10:39 ng umaga. Maayong buntag everyone. Maayong buntag sa lahat ng mga nanonood dyan. Ngayon, right now, 1 minute. Kasi marami nagpapa-shoutout. Hindi ko man lang ma-shoutout. Pasensya na po. Pero sa lahat ng manonood for the first 2 minutes na after ko in-upload tong video, hello sa inyo. Kayo na talaga grabe. Hindi ko alam. Natutulog pa ba kayo? Nakatutok lang kayo sa YouTube channel o sa YouTube na app. Kasi merong iba hindi pa nag 1 minute nag-comment na, no? Amazing. So kung isa ka sa mga first 5 or first 10 comments after this video is uploaded, hi to you. Ayan, hugs to you, warm hugs to you, at sana okay ka. Sana okay ka mentally, sana okay ka physically, sana okay ka emotionally, and of course sana okay ka spiritually, and sana okay ka din financially. Kasi kung okay yun lahat tas gutom ka, mahirap na. But anyway, good morning to you guys. Maayong buntag. It's a very crisp Tuesday. Ang ganda ng weather. Pero yung mga weather namin dito sa Jinsan, very unpredictable. Parang UK. Hindi mo alam kung uulan or Hindi mo alam kung uulan or iinit ang araw. So today, lumabas si Haring Araw. The weather is clear, the sky is clear. Yeah, it's an amazing start. And today is gonna be quite busy dahil meron ako mga to-do list na kailangan kong gawin. Pero bago yan, I wanted to do comment. Gusto ko mag-comment dun sa nabasa ko bago ako nag-vlog ngayong araw. Dahil merong nagtanong doon, Madam, hindi ba pinapaaral yung 2 anak mo sa Africa? Then another comment is, Madam, nalilito ako. Bakit ilan ba ang anak mo? Bakit may anak ka sa Africa and everything? Sa mga kakapanood lang po ng aking video at hindi po talaga napanood yung kasagsagan o yung punot dulo ng kwento ng aking buhay kung saan nag-ugat ang tindera sa Africa. Basically, I was married, not happily but married. I am still married on paper, but I'm separated emotionally and physically and financially and all of the above. But I was married and apparently itong aking ex ay merong anak, you know, when I met him, and that was okay. So I decided to live together sa isang bahay when we were in Africa. And in total, nung wala pa si Mayumi, si Chico pa lang, so si Kahil, si Calby, si Chico, si Kuya Nasri, si Muhammad Ali, 2 anak ni ex from the previous relationship. We are all living in one home together, you know. Hindi ko sila pinalaki, hindi ko sila sinama with us, putting in their head na they are stepchildren, they are stepson, stepbrother. We don't call it like that. We are a family. I call them my children, I call them my sons, and they call each other siblings regardless. Walang step-step, ganun. So, nasanay talaga ako, and I do consider them as my children. So sa mga nagtatanong, itong 2 anak ko sa Africa ay anak ng aking ex. Pero syempre dahil at one point in our life we were together, you know, pamilya kami. So I treated them as my children. At kahit na nandito kami sa Pilipinas, I was not able to communicate with them kasi nga there's a lot of factor. You know, I think for them. My thoughts are always with them. So yeah, sa mga nalilito dyan, kino-consider ko silang anak. They are not mine biologically, pero you know, I considered them as my kids. And may nagtatanong kung pinapaaral, nag-aaral ba yung 2 bata? Sasagutin ko yung tanong mo. Yes, si Kuya Nasri at si Muhammad Ali ay nag-aaral, and they're actually in one of good schools sa Uganda, no? Ang kanilang paaralan na international school. It's a Christian school. I believe ang kanilang tuition fee ay tumatakbo ng 20,000 pesos. Parang mahal yung tuition fee nila. Parang 20,000 pesos ata kada term, which is 3 months. Basta mahal yung eskwelahan ng mga bata doon. At nag-aaral sila, patuloy na nag-aaral. And I'm happy to know that kasi education is
one of the best way na iiwan natin sa mga bata. But yeah, other than that, kung meron kayong tanong, I will try to answer them. But right now, it's 10:42 ng umaga. Ako'y pupunta na ng city. First things first, ako'y pupunta muna sa isang furniture shop. I'm looking for a very sleek and minimalist shelf na lalagyan ng mga beauty products na galing Thailand. At lalagyan din ng mga bagong dinagdag namin sa Mayumi Thailand closets. Closets, talagang daming closet which are perfume. So if you would like, if you are interested na makita itong mga bagong items namin, please do visit us. Alam nyo na ang galawan, guys, tindera sa Africa. And of course, Mayumi Thailand closet. Diyan yung makikita lahat. Nagla-live selling kami, nagpo-posting kami every single day. Same page din yung gamit namin sa pagbebenta ng mga legit 18 karat Saudi gold if mahilig kayo. May lightweight po kami from 1 gram up to 10 grams available. Meron din kami mga 20 grams pero pa isa-isa lang. So if you want to purchase them at kayo yung may duda sa ibang seller, pwede nyo po akong kontakin to look at our collection. Baka may mapili kayo doon. Yes. So ngayon, sisilipin ko muna, guys, no. Ayan. So ngayon pupunta tayo ng isang furniture shop. It's actually Mandawi Foam Jensen. Akala mo naman IKEA. Walang IKEA dito eh. Pupunta tayo sa Mandawi Foam, titingin lang ako saglit and then we'll see from there if meron silang 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos lang yung budget. 30 pesos na cabinet or shelf para sa beauty product. I believe merong mga 1,000. Pero maganda kasi ang presyuhan eh. Sa Mandawi Foam, meron silang mga mura. And I did not want to get the plastic one. Parang naman presentable naman yung shop ni Miss Giselle. But yeah, and then pupuntahan ko si Miss Giselle. Pero mamayang hapon, I invited my family to have dinner together kasi yung aming kapatid na lalaki ay uuwi na sa Cebu and we will not be seeing him for another 6 months kasi wala siyang bakasyon na and he's talking about Pasko. So we will not see him for that long time. So yeah, I decided to have dinner with the family and some very few friends, you guys. Of course, have fun with them. So abangan nyo din yan. Hindi ko na sinasabi sa kanila na it's gonna be partly farewell party naman. Patispedida naman tayo. Hindi naman sa ano. Pero I mean, I would love to spend this time with my family before tayo lilipad papuntang Africa. Okay? So, I guess that's it, you guys. If you have any question, parang may gusto akong itanong sa inyo actually eh. Kasi I wanted to hear your thoughts about something. And I forgot kasi minsan, naiisip ko siya, guys. Yung nagigising ako ng 5 AM. Random thoughts, kapag nabombard ako ng random thoughts at 5 AM, kahit gusto ko pang matulog, hindi na ako makabalik ng tulog kasi very active na yung utak ko. Yung utak ko ayaw niya nang antukin kasi nagsisimula na siyang mag-isip, mag-organize na mga gagawin, magre-remind ko anong, dapat pala natulog ako, may katabi ako notebook tsaka ballpen, no? Kasi minsan may naiisip ako and then I forget. Kakainis. So now I forgot. I wanted to ask you about this very important question and I wanted to see what you think about it. Wala lang, para makapag-brainstorm tayo. Dinamay ko pa kayo sa problema ng buhay ko. But yeah, I'll see you guys on today's episode. A few moments later. So option number 1 natin is eto, guys. Nandito na tayo sa may furniture shop. Ito yung option number 1 kasi humihingi si Miss Giselle ng mataas na organizer shelf para sa beauty products at saka sa perfume na papasok sa Mayumi Thailand closet. We found this option, 3,325 pesos. Bali ano siya, malaking shelf hanggang maliit na shelf. Hindi ko alam anong tawag. Pero ganyan yung kanyang itsura from the side. Though hindi ko gusto yung color na to. Available naman siya sa oak. Malinis kasi yung oak na color. And mas steady kasi to eh, sa beauty products. Yung haba niya, hindi din siya ganun ka, yung agwat niya, hindi ganun kalayo. So, we can put the coffee, the lotion, ganun ba, pa konti-konti lang. Kasi may mga clients na naghanap. But I'll show you guys another option. Doon tayo sa kabila. Ang ganda naman ng office table na to. Kano ba to? 5,810 pesos. Pang CEO. Madam CEO na table. Ganda. Tingnan natin dito na side. Kasi yung table na binili ko para dun sa shop, yung upuan namin ni Miss Giselle, sobrang useful nun.
Hindi naman siya ganun kalakihan, no? Then, we have this another option. Ito naman. Pero mas mahal siya. Ito. This one is, ang difference niya is 3... Magkano yung difference? Magkano yung parts? 3,200? 500 pesos yung difference. Ito naman, maganda siya. White tsaka oak. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5 levels. Ang problema ko dito, medyo hindi siya, ganun katibay. Wala lang, nakakatakot kasi kahoy. Baka mamaya madali lang siyang matumba or madamage. Ito naman, 4,000. Uy, ito maganda din in fairness. Parts, 4,900 naman. May cabinet sa baba. Mas steady. Pero malayo. Hi guys! 1:31 ng hapon. Katapos ko lang mag-lunch guys. Sinabayan ko si Miss Giselle ng kakain ng lunch. At meron akong dumating na mga items, na bagong items namin sa Mayumi Thailand Closet. Kaya medyo na busy ako. Hindi ko kayo na chikahan. Mamaya na lang kung ano yung mga dumating. Pero right now, ako ay mag-aasikaso ng aking lisensya. Sana all magpapalisensya na ang madam. Mamaneho na ako guys. Kinukulit nyo ako lagi Bakit ayaw mo? Hindi naman sa ayaw ko magmaneho. Talaga lang. Saan ko pa ilalagay yung guys, yung steering wheel ng sasakyan kung busy yung kamay ko katulad ngayon. Oh. Nakikita niyo yung kamay ko? Ayan, kahawak ng naghahawak ng camera. So, yeah, magmamaneho tayo kasi wala lang para kapag mga emergency, sigurado tayo kasi last time kaya nawala yung video natin kasi alam niyo na may nangyari doon na part. Alam nyo na yun kung sino yung mga nakapanood. But right now, ako'y kukuha ng nagpa-process ako ng aking student permit. And then, I'm sure mag-i-evolve na yan to non-professional driver. And then, magiging professional din tayo soon. But after that one, guys, ako'y pupunta na for my check-up. Mamit ko yung doktor ko ngayon for my update para sa aking hyperthyroidism. Nakita ko parang masama yung result ng aking blood test sa isang part. Hindi ko lang alam if anong sasabihin ni Doc about that. Pero I'm sure papagalitan ako ni Doc kasi hindi ako nag-lose weight. Sabi ni Doc, I have to lose like a lot of weight. Like 8 kilo. Kasi hindi nga ako nag-lose ng weight. So, hindi ko alam baka papagalitan niya ako mamaya. But, sikasuhin ko muna itong medical for my student's permit. And I'll see you guys later. Alright, so andito na tayo guys sa clinic. Antay na lang tayo ng ating turn dahil hindi pa tayo tinatawag. Pero, time check, 2:00. Antayin lang natin na tawagin tayo. Normally dito kasi mahaba, madaming pila. So ngayon, wala, bakante guys. Ayan o. So sana tayo na yung sumunod at sana tapos na mag-lunch si Doc. Okay. Sana tapos na si Doc mag-lunch para hindi tayo matagal mag-antay dito dahil natapos ko na yung aking medical. Ang gagawin ko na lang is mamaya pupunta ako sa LTO office para asikasuhin naman yung mga dapat nating asikasuhin. Normally guys, dito ang daming tao at normally kasabayan ko yung ate ko magpa-check up pero ngayon kapag ka-weekdays kasi, hindi kami pwedeng magsabay kasi nasa eskwela pa siya nagtuturo hanggang 4 PM pa siya. So, 4:00 pa yun siya makakarating dito. Mauna na lang ako sa kanya ng konti dahil medyo may kabisihan tayo ngayong araw. Eternity later. Bisihan si Ate Giselle nyo dahil marami kaming mga pretty dresses na dumating from Vietnam. At yung mga Vietnam dresses namin guys ayan guys made in Vietnam. Hindi po Taytay Rizal. At malalaman niyo po yung quality ng Vietnam kasi sa kanyang padding pa lang, kahit anong gusot nyo sa padding, babalik po yan. Kahit i-washing nyo po yan, babalik po yan. Hindi siya made-deformed guys. Ganyan kaganda yung quality. Plus yung tela po natin ay mango silk. Mango silk yung tawag nila sa tela ng Vietnam. So meron kasing ibang Vietnam na very pangit yung quality. Pero itong quality na ini-import natin sobrang ganda. So if you are looking for these dresses, ito ang ganda oh. Hawakan mo ito Miss Giselle. Very pretty. Hawakan mo sa hanger. Ayan guys, ang ganda guys. Ang ganda oh.
Ang ganda ng tela, promise ko sa inyo ha. Very amazing ang tela nito. Pero bakit may trapo sa picture? Pag gusto niyo naman ng printed, hawakan mo to, Miss Giselle. Ito din, sobrang ganda. So, kasya tayo dito hanggang XXL, guys. Ayan. I-try nyo itong mga items natin from Vietnam. Bagong dating. They are very nice. So, once again, alam nyo na yung page natin. Meron din kami mga bagong co-ords naman na Vietnam. Pero skirt at saka blouse. Ang maganda sa blouse at saka sa skirt, pwede mong palitan yung top. Pwedeng palda and then palitan mo yung top niya ng black or any color na makikita mo sa skirt. And you can also use the top. Then you can pair it up with jeans, shorts, or skirt. So, bahala na kayong mag-partner. Then we also have itong ating jumpsuit na merong pa-slit. So, sa mga mahilig magpa-sexy dyan, guys, this is your thang. Ayan, marami tayong iba't ibang color, design. And if you like loud colors, ayan, meron din tayong konting loud colors kasi I tried to focus more sa mga colors na medyo, medyo kalmado. Meron tayo dito. Meron din tayong cocktail. Ayan, pinaplansya ni Miss Giselle. Ang ganda nitong white. Super pretty. Pero hanggang ano lang to? Large? Hanggang XL yan? No way. Are you sure? Maganda din to, guys. So anyway, ang ganda-ganda ng mga items natin. Once again, follow na kayo sa page namin, guys, para makita ninyo yung mga bagong item. I love this pink one. Sana I got a lot of this one in different color. Kaso, na out of stock sila. Pink lang yung abutan ko, but very pretty pa din. Ganda ng tela, oh. Guys, andito na kami, guys. So as a part of our decompress this week, kasi mga mukhang pera lang kami palagi. Miss Giselle and Ate Hannah is here. Hi, Labalabi! Kami ay magkakaroon ng decompress moment. So dito kami sa Bidyukihan, kahit yabag kami, guys, nakanta kami dito. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Rachel's Grill. Ma'am Rachel's Tuna Grill, General Santos City. Ang ganda, guys. So dito sa Jensen, meron kami mga VIP room for karaoke with, na siya, pwede kayong umorder. Si Kuya Nimo. Ayun. Pwede kong umorder ng food habang kumakanta. So, yeah, yun ang gagawin natin today. And my brother is also going to leave us soon. Be? My brother is going to leave us soon. So, ito na yung magiging bonding namin.
Ganda ng sunshine. Kaya si Mayumi guys, pag binitawan ko yung kamay ko. Okay pala, hindi pala nagreklamo. Bird! Bird! Dito tayo. Ano? Good morning guys. Maayong buntag. Alas 6 sa buntag. 6 a.m. I woke up 5 o'clock. Nag-walking ako ng 5:30. Nagising ang mga anak ko alas 6 kasi may klase yung dalawa ngayon. Sinama ko si Mayumi for a short walk. At ako'y nag-iikot-ikot kasi maganda ang sikat ng araw ngayon. Tamang-tama, sunrise. Always reminds us of another day, new beginning. A chance to be better than yesterday. Or a chance to be a little bit lazier than yesterday. Kasi minsan pagod na pagod tayo. Huwag naman natin pagurin ang sarili natin araw-araw. Balance lang pag may time. But yesterday, desiderata happened to me. And if you guys remembered, I shared with you yung desiderata story. Kung saan somehow we are disappointed by the challenges we go through every day. And our situation, not being content. Okay? Yesterday, pumila ako para magpa-check up sa aking hyperthyroidism. Isang tatay at isang anak niya nandun din nakapila. Somehow, si tatay naging na siya, medyo napiko na si tatay kasi they traveled. Kasi itong specialist namin guys hindi madaming specialist talaga dito sa area namin. Pero meron kami sa Jensan, sa Polomolok, I'm not sure if they have. Pero they traveled quite far para makita itong specialist na aking doktor. And they became impatient kasi morning pa daw sila dumating, never daw silang tinawag, nag-lunch na lang daw, nag-break na lang daw, hindi pa daw sila tinatawag. And so, hindi pa sila nakakain kasi nga inaantay din nila yung number nila. And then, bata pa yung patient, guys. And I can see in his eyes na worried talaga siya sa hyperthyroidism. And he should be. A lot of people talagang namatay din, no? Dahil lang sa napabayaan yung hyperthyroidism. Hindi siya naagapan agad. And it became worse. Mas, siya, ang iba nga na-coma kasi hindi nga nagkaroon ng gamot agad, hindi na balance agad yung kanilang mga hormones. Ayan. So, for me, I had my result yesterday. And other than my result, ang ganda ng sikat ng araw. So, other than sa resulta ng aking exam, I would like to talk to you guys a bit tungkol sa aking nalalapit na pag-alis. Kasi marami nag-comment, kahit yung pamilya ko, they are very concerned. Sobrang concerned ng pamilya ko guys about sa aking pag-alis. Hindi lamang dahil malayo yung aking pupuntahan, kundi dahil, kung hindi dahil sa nagaganap din na giyera between countries in UAE. So, anyway, let's go back. I had my check-up yesterday. At nakita ko nga itong si tatay at kanyang anak, no. They traveled far, hindi pa sila nakakain, isang araw, buong araw na sila nag-aantay. I am not sure how worried the son is emotionally, pero nakita ko sa kanya na nag-worry siya. And while we were having this conversation, I actually shared to him my story about hyperthyroidism. So sinabi ko sa kanya, basta wag niya lang i-miss yung gamot niya para talagang sigurado na ma-okay, ma-balance. Kasi importante na matake niya yung kanyang gamot.
At we ended up talking for a bit hanggang tinawag sila. They have some challenges na ayoko nang i-mention dito sa inyo, pero it made me realize, you know, if I felt bad yesterday kasi I felt like I was waiting for 1 hour, you know, may mga ganun eh. Diba yan, 1 oras na ako nag-aantay dito, kanina pa sana hindi na ako pumunta, ganito ganyan, diba? Pero imagine people being there, waiting for their turn, simula umaga hanggang hapon. And some of them hindi man na nakakain. So who are you to complain? Diba? Sino ka ba? Huwag kang feeling entitled. Huwag kang feeling entitled na porket vlogger ka, porket negosyante ka, porket may pambayad ka, ay wala kang karapatang maghintay. Okay? So, I always do remind myself that. And hindi naman po ako talaga nag-alboroto or impatient. No? I'm just saying na sometimes ganun yung sitwasyon. Kasi ako yesterday, it happened to me a lot of times na dumating kami ng 1 p.m., tinawag kami 6 p.m., mga ganun. So, it's not my first rodeo when it comes sa check-up ko. And yesterday, I came prepared. Naka-mindset ako, guys. Kahit paantayin niyo ako dito ng alas 6. Ganon. Kailangan kasi minsan ng mindset para hindi ka magalit eh, hindi ka mapikon. But finally, they called me. I showed them my results. Ayan. I showed them my results. And then finally, turn ko na guys. They called my name and I gave them my results. Yung recent resulta ng aking blood test. And as you guys all know, sa mga hindi nakakaalam pala, I was diagnosed with hyperthyroidism. It's magwa 1 year na. Ako nagtitake ng aking maintenance. Symptoms ko, I felt over fatigue, pagod. I felt weird, not the usual me. I had anxiety. I had anxiety attacks. And it made me feel something is wrong. Parang may mali talaga ako nararamdaman. Though hindi naman siya masabi mo na masakit or whatnot. I don't feel myself. So, I took myself to the doctor. Unang-una, hindi specialist sa hyperthyroidism yung aking doktor. So, I was not really clear. Hindi masyadong clear sa akin kung ano yung aking nararamdaman. Until my sister told me na go and see a specialist para sa thyroid. And then we shall see from there. I went, listened to my sister. I got my lab results, showed it to endocrinologist. Ayan. At she confirmed to me, pinakamagaling na doktor din dito, no? Pagdating sa mga ganong cases, hyperthyroidism, she confirmed to me that I have a high level toxicity sa aking thyroid. Agapang gamutan, I had maintenance. Nung una, mga buong gamot pa yung iniinom ko, tag 2-3 klase ng gamot, until I got it all controlled. Using, of course, by medicine na din. And right now, I'm taking half na lang sa aking usual na tinitake. And I'm only taking 1 medicine. Pero everyday. Okay? Everyday siya. So, I went inside. The doctor saw me. And the doctor said, "Whoa! Parang parang nag-diet ka," sabi ni Doc. "Parang namayat ka," sabi ni Doc sa akin. Actually, guys, hindi ako nag-diet. Pero I took a lot more protein. I took a lot more greens. And I tried to take a lot more vegetable compared sa kanin. Okay? Hindi ako nag-diet kasi wala naman sa akin yung diet na yan eh. So the doctor said, "You lost weight." Kasi from 57, 58 na ako guys, I became 55. Masaya si Doc. Buti na lang di ako napagalitan. And the doctor told me I'm looking well. So, tinignan na yung results ng aking blood test. And the doctor found out that the other area where she was really concerned, we got it under control, you guys. So, nakahinga ako ng maluwag. The other result, however, showed that it was still low compared to the normal range. But the doctor said na normally delay daw talaga yun siya mag-react kahit na merong gamot. So, we are still waiting for it to come down and be normalized. Ayan. And the doctor checked my, my neck. Kasi minsan may bukol na tumutubo. So, sinigurado ni Doc na walang bukol. So, confirmed, wala namang bukol. Sine-check kasi yan dito, guys, eh. Chinek ni Doc yung dito ko na side. Pipisil-pisilin niya yan dito na side. Chinek ni Doktor. And then, parang
medyo natagalan siya. So, medyo kinabahan talaga ako ng bongga kasi may nakita ako mga cases at patients na pumupunta kay doc, operada dito, naoperahan dito kasi tinanggal yung bukol. So, chinek ni doktor agad yung dito ko. Ang tagal niyang pinisil-pisil. So, kinabahan talaga ako, guys. Kasi nga, normally, madali lang eh. Ganun-ganun lang si doc. Nung kahapon, ang tagal niyang hinawakan talaga yung aking liig. Kinakapa yung bukol. So, mabuti na lang. At sinabi ni doc sa akin, okay, good. Wala akong bukol na nararamdaman. Sige, go. So far, so good. Tuloy tayo sa medicine. Okay naman daw yung aking heartbeat. Basta sabi ni doc sa akin, iwasan ko yung magpapabilis ng ang tibok ng aking puso. So, bawal po akong ma-in love. Bawal akong ma-in love. Bawal akong ma-excite. Kasi daw, hindi naman joke lang yun. Pero bawal ako sa mga usual na bawal. Sigarilyo, caffeine, inom, pa ba, mga vices dyan na hindi naman talaga natin ginagawa. So, hindi naman ako takot. Ang sinabi sa akin ng doktor yun. At, yun nga, sabi ni doc sa akin, I will maintain my medicine as is. So, half a tub pa din ako. Isang gamot pa din. My heart medicine is only when needed. So, hanggat sa hindi ko kailangan ng gamot sa aking puso, ay hindi ko kailangan mag-take. Okay? Then, sabi ni doktor, since nakuha naman natin yung isa, I will see you in 3 months again. So, 3 months ulit yung next check-up ko. Masaya ako, guys. Kasi bukod sa 1,000 pesos po yung bayad sa check-up, yung aking gamot, tumatakbo din ng mga 500 pesos. 500 pesos pataas. Kasi 3 months ko siyang iinumin. At least, diba? 3 months. Hindi ko kailangan makita yung doktor every 2 weeks. Alhamdulillah pa din. God is good. God has blessed me with, God warned me that you cannot take it for granted and I should really, not abuse my body. But, yeah, it's a good thing. It's a good news. Good news yun. So, that's what happened. That's my hyperthyroidism update. Natatakot pa din ako, guys, kasi nga, hindi ko naman ini-expect na itong hyperthyroidism pala ay pwede kang mamatay. Pwede kang mamatay. Pwede kang makoma kapag hindi mo siya naagapan. Sa lakad-lakad lang kami ni Mayumi dito. Ayan. Mayumi, guys. Ito kami sa labas ng bahay. Okay na? Okay na. Say shit to the dog. Shit. Isda yan? Isda. Isda. Ba? Wala man. Wala man. Oh, motor. Oh, bye-bye. Bye-bye. Come, you touch it. Come. Touch it. Touch it now. Just touch it, touch it. Right. Hey. 1, 2, 3. Wow. Achoo. Achoo. Takot sa dahon. Remove. I did not see Mayumi. Boda-boda. You're driving a boda-boda. Boda-boda. Where is your pencil case? Pencil case? I don't know.